Ang kasal ang isa sa pinakamahalaga at isa sa pinaka-espesyal na pangyayari sa buhay ng isang tao. Sa araw na ito, ipinagdiriwang ang pag-iibigan, ang pagmamahalan ng dalawang taong pinagtagpo ng tadhana. Sino ba naman kasi ang aayaw makasama ang taong nagmamahal sa kanila? Araw-araw, gabi-gabi, habang buhay. Makakapiling mo ang taong mahal na mahal mo at talagang nagpapahalaga sa iyo. Nagbibigay ng saya at ligaya, kadamay mo sa panahong ikaw ay may problema. Ang taong palaging nagpapaalala na ikaw, kahit marami ka mang pagkukulang, kamahal-mahal ka. Subalit paano nga kaya kung pagkatapos mong ihanda ang lahat-lahat ng mga pangangailangan para sa iyong kasal, ang gown, ang date, ang venue, ang mga bisita, ang mga ninong at ninang at marami pang iba, malalaman mo na ang partner mo pala nag-aalanganin pa. Yun bang tipong uunahin pa niya ang kanyang pangarap at mukhang hindi ka kasama? Sabay-sabay po nating tunghayan ang istorya ng buhay pag-ibig ni Ramon at ni Myra. Isang araw, "Oy pare, Ramon, congratulations! Balita ko mukhang sa'yo ibibigay yung offer magpunta ng Singapore ah. Nakwento mo na ba sa partner mo yan? Nasabi mo na ba sa kanya yung mga kondisyon? Di ba pangarap mo yun?" Ito kasing si Ramon, inofera na ng kanyang boss na maaari lamang siyang ipadala sa Singapore at doon magtrabaho, doon kumita ng pera kung siya ay mananatiling single. Walang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit ito ang kondisyong ibinibigay ng kanyang boss. Kailangan niyang mamili. Alin nga ba ang kanyang pipiliin? Alin ang kanyang uunahin? Ang makasal kay Myra na kanyang kasintahan sa loob ng 10 taon? Ang babaeng mahal na mahal siya? O ang lumipad patungong Singapore upang magtrabaho at makamit ang kanyang pangarap? Na ipagpatuloy ang kanyang karir doon sa abroad? Alin nga ba dito ang kanyang pipiliin? Kung ikaw si Ramon, ano ang iyong gagawin? Balik tayo sa istorya. Itong si Ramon agad namang tumugon sa kanyang katrabaho at sinabing, "Bakit pare? Kasal na ba ako? Next month pa yun. Pwede naman yung i-hold, di ba? Pwede naman yung i-adjust. At si Myra, kung talagang mahal niya ako, maiintindihan niya ako. Ito ang pangarap ko, ang makapagtrabaho sa ibang bansa. Mas malaki ang aking kikitain. Mas malaki ang magiging savings ko doon." Isipin mo naman, sinong tanga ang tatanggi sa ganitong klase ng promotion? Doble ang sahod, mas marami pang benefits. Pare, Singapore ang ating pinag-uusapan dito. Yun ang pangarap ko. Bata pa lang ako, yun ang gusto kong mangyari. At yan nga ang sabi ni Ramon sa kanyang kaibigan. Ang tugon naman nito, pare, anong ibig mong sabihin? What do you mean? Balak mo i-adjust yung date ng kasal ninyong dalawa? Paano si Myra? Alam man lang ba niya ang offer para sa'yo? Tsaka, pare baka mahirapan ka. Unang-una, bali-balita ko yung magiging future asawa mo, busy-busy sa paggawa ng mga invitation cards. Pati nga ako pinapadalahan eh. Panay ang email sa akin, wag daw ako mawawala sa kasal ninyo. Magkakagulo kayo niyan, kausapin mo. Ay nako naman pare, ako nang bahala. Pabayaan mo siya, hayaan mo siya, gawin niya ang kanyang nais. Basta ako, hindi ko bibitawan ang offer na ito. Bahala siya. Saka dapat maunawaan niya ako. Kung mahal niya akong talaga, dapat unawain niya ang pasya ko. Unawain niya ang gusto ko. Pangarap ko yun. Bata pa lang ako, yun ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang makapunta ng Singapore. Ay nako, pare, maikwento ko lamang sa iyo. Huwag ka na lamang masyadong maingay pero wala pa akong balak mag-asawa talaga. Hindi pa nga ako ready.
Tutuusin, napakarami ko pang gustong mangyari sa buhay ko. Ang dami ko pang gustong puntahan. Ang dami ko pang gustong subukan. Kung usapang pera nga, hindi pa sapat ang savings ko. Ewan ko ba sa babaeng yun? Ang hindi ko pati maintindihan, itong mga magulang niya. Aba, ipinipilit nila na dapat daw pakasalan ko ng kanilang anak ngayong taon. Kaya ito, napa-oo ako. Malay ko ba naman kasing o-offeran ako ng maganda. Ewan ko ba, akala siguro na mga yun itatakasan ko ang kanilang anak. Paalas na sa mga buhay nila. Habang nagkukwento itong si Ramon, napapailing na nga lamang ang kanyang kaibigan. Agad nagbago ang timpla nito matapos mabasa ang memo at ilang araw na nga lamang, paalis na si Ramon. Araw! Hindi linggo, hindi buwan. Araw! Pagka-uwi niya nga ng bahay, agad niya itong ikinuwento sa kanyang mga magulang. Ang sabi nga ng kanyang ina, "Ano? Anong offer ang sinasabi mo, anak? Singapore ka mo? Ano bang akala mo sa Singapore? Quiapo? Sabihin mo nga sa akin, may problema ba sa trabaho mo? Hindi naman kulang ang kinikita mo. Sapat naman ang iyong kinikita sa mga pangangailangan mo. Pangangailangan ninyong mag-partner. Anak, pag-isipan mo munang mabuti. Isipin mo, pag iniwan mo sa ere si Myra, kami ang mapapahiya sa kanyang mga magulang. Tsaka trabaho lang yan. Baka naman hindi ito ang offer na talagang para sa iyo. Kahit pa sabihin itong pangarap mo, anak. Hindi naman sa makinig ka. Hindi naman sa hindi kita gustong suportahan. Pero anak, meron kang responsibilidad na kailangan mong patunayan. Na kailangan mong panindigan. Yan ang sabi ng ina ni Ramon. Ang sabi naman ng kanyang ama, "Anak naman na Ramon, isipin mo, baka naman maaari mong ipaliwanag sa iyong boss ang iyong sitwasyon. Hindi mo ito maaaring basta na lamang ipagpaliban. Kasalan ito, anak, kasalan." Pangalawa, siguro naman hindi ka aalisin ng iyong boss sa iyong posisyon ngayon kung ikaw ay magde-decline ng offer. Ipaliwanag mo itong mabuti sa kanya, anak. Kung hindi siya pumayag, baka naman talagang ang offer na ito ay hindi nakatakda para sa iyo. Ganun lang yun. Ang sabi naman ni Ramon, "Naku naman, inay naman, itay, ayaw ko ng negative ngayon. Ang kailangan ko, suporta ninyo." Aba, isipin ninyo, lahat ng mga pangangailangan ninyo maibibigay ko na kapag nagpunta ako ng Singapore. Tsaka, kung mahal talaga ako ni Myra, maiintindihan niya ang pasya ko. Ang hirap kasi sa babaeng yun, ang hilig niyang magdrama. Konting issue, iyak. Konting issue, drama. Senti, sumbong. Basta, ako, naniniwala ako na pag mahal mo, mahal mo. Pag mahal mo, uunawain mo. Pag mahal mo, iibigin mo kasal man kayo o hindi. Basta, ako, mag-aasikaso na ako ng aking maleta. Yan ang sabi ni Ramon sabay talikod. Dahil nga sa balak gawin ni Ramon ang kanyang mga magulang, taas baba ang presyon. Sino ba naman ang hindi aaltahin sa kanyang gagawin? Lumipas pa nga ang ilang mga araw, malapit nang umalis itong si Ramon. Nakaredy na nga ang kanyang passport at visa. Sabi niya nga, kating-kati na ang kanyang mga paa. Nais niya nang umalis sa lugar na ito. Nais niya nang lisanin ang Pilipinas. Isang umaga, "Anak, anak," tumatawag si Myra. "Anak, ano ba naman? Ang dami ng miss call ni Myra sa cellphone mo. Gumising ka." "Anak, nag-text na sa akin si Myra kagabi, pati ngayong umaga. Hindi ko siya magawang kausapin ng diretsyo. Maawa ka naman sa kasintahan mo. Kahit ngayon lamang, kausapin mo na." Abay, akala nga namin sinabi mo na tungkol sa offer sa iyo. Mukhang hanggang sa ngayon, wala pa siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa buhay mo. Anak, kasintahan mo siya, hindi ba? Nay naman napakaaga pang ingay-ingay nyo na eh. Ano ba sinasabi ninyo? Ano? Naku naman, inay, hindi maaari. Alam niyo ba ngayong araw ako bibili ng plane ticket ko?
Isipin nyo nga, mas mahalaga ang bagay na ito kaysa sa kasal na yan. Tsaka, kayo na lang kasi kumausap. Basta buo na ang aking pasya. Biglang dumating ang ama ni Ramon. Ramon naman, bilang isang lalaki, kung nais mo talagang panindigan ang pasya mong iyan, okay lang. Ituloy mo kung gusto mo. Pero ikaw ang kumausap sa kasintahan mo. Ipaliwanag mo sa kanya ang iyong dahilan. Huwag mo siyang iwan sa ere, anak. Ang tugon naman ni Ramon, tapos ano tay? Dadramahan niya ako? Ha? Iiyakan niya ako? Magsusumbong siya sa mga magulang niya para ang ending ako na naman yung masama? Masama na bang kamtin ko ang pangarap ko, tay? Ang totoo niyan? Sila lamang ang may gusto ng kasalang ito. Sila. Ang mga magulang niya at yung babaeng yan. Sa tagal naming 10 taon, on and off ang aming relasyon kasi nga hindi po kami okay. Tay, nahihirapan din ako. Akala niyo ba madali para sa akin gawin to? Hindi. Gusto kong takasan ang pagkakataong ito. Kasi palaging ipinupukol sa isipan ko ng babaeng yan na hindi ko siya pwedeng iwanan. Kasi may nangyari na daw sa aming dalawa. Inaamin ko. Totoo. May nangyari na nga sa aming dalawa pero... Tay, naiintindihan mo ba ako? Yan ang sabi ni Ramon. Kaya itong mga magulang ni Ramon lalong nahirapan. Dahil mukhang halatang halata kay Ramon na napipilitan lamang siya. Ni hindi na nga bumabakas sa kanyang muka ang pagmamahal kay Myra. Napahagulgol na nga lamang ang kanyang ina. Nung parehong araw na iyon, matapos siyang ihanda ang kanyang maleta, ang kanyang mga dokumento, ang passport at visa, nakuha na rin niya ang kanyang plane ticket. Palibhasa nga ay excited, itong si Ramon, nag-book na rin ng pinakamalapit na hotel sa airport. Aba, mahirap na nga namang abutin ng traffic. Baka malate pa siya sa kanyang flight. Nung parehong araw, itong si Myra, panay na pala ang text sa mga magulang nitong si Ramon. Nagwa-worry na nga daw siya dahil ilang araw na nga daw siyang hindi pinapansin ng kanyang soon-to-be groom. Inay, ano po kayong nangyayari? Kahapon pa po akong tumatawag kay Ramon pero hindi niya po ako kinakausap. Pinapatayan lamang po niya ako ng tawag. Ang lahat ng message ko at mga chat, nababasa naman niya. Pero wala siyang reply. May problema po ba? Yan ang text ni Myra sa mga magulang nitong si Ramon. Ang reply lamang ng mga magulang ni Ramon ay, Anak, Myra, magpunta ka na lamang dito bukas ha. Mag-usap tayo ng maayos. Sakto namang kinabukasan, madaling araw pa lamang ay nakaalis na itong si Ramon sa hotel. Excited na kaya naman maaga pa lamang ay nasa airport na. Hanggang sa ayun, nakabiyahe na nga siya, on the way na, papuntang Singapore. Para sa kanya, ito na ang simula ng pagkamit ng mas marami pang pangarap. Nung mismong araw ng paglapag ng eroplano sa lugar na iyon, alam mo ba, agad dumiretso sa kanilang kumpanya itong si Ramon. Pumirma agad ng kontrata para wala nang urungan pa. Palibhasa nabasa na ang kontrata, nabibilang na agad niya kung magkano kaya ang possible niyang kikitain sa bawat buwan. Habang lubos ang ligaya sa kanyang puso, sa Pilipinas naman, itong si Myra hanggang sa ngayon ay umiiyak pa rin nang malaman niya ang buong katotohanan. Inamin ito ng mga magulang ni Ramon. Sabay yakap sa dalaga. Ang mag-asawa tuloy ngayon ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ng kanilang magaling na anak. Anak Myra, makinig kang mabuti sa akin. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo ng maayos. Hindi ko alam kung paano kung ipagtatapat sa'yo ang mga bagay-bagay. Subalit, wala na si Ramon. Matagal na siyang umalis. At siguro nasa Singapore na siya ngayon. Gusto kong sabihin sa'yo na uunawaan kong sitwasyong ito. Gusto kong ipaliwanag to sa'yo pero kahit ako, kahit kaming mag-asawa, hindi namin alam. Isa lamang ang sigurado.
Nang huli kaming mag-usap, sinabi niya sa amin na ayaw na niya magpakasal sa'yo. Yan ang sabi ng ina ni Ramon. Oo nga, Myra. Kinausap namin si Ramon ng maigi. Halos magmakaawa na nga ako sa kanyang tanggihan niya ang offer na iyon. Subalit, mas nais niyang piliin ang kanyang pangarap. Hindi kita masisisi kung magagalit ka sa anak namin, pero humihingi talaga ako ng kapatawaran sa iyo at sa iyong pamilya. Yan naman ang sabi ng ama ni Ramon. Ang sabi naman ni Myra, hindi ko po kayo maintindihan, Nay. Tay, bakit naman po ninyo agad sinabi sa akin? Anong gusto niyong gawin ko? Anong gusto niyong isipin ko? Nakakaya po sa pamilya ko. Sa mga kamag-anak namin. Nakapagbayad na po ako ng reception hall. Yung para po sa gown gawa na, bayad na rin. Lahat po inasikaso ko na. Ba't niyo naman po ginayaang mangyari to? Tay, hindi po pwedeng mangyari to. Kailangan niya pong bumalik. Hindi pwedeng mangyari to. Ang sabi ni Myra, sabay hagulgol ng iyak. Walang ibang nasabi ang mga magulang ni Ramon kundi kapatawaran. Kapatawaran ang kanilang hinihingi sa dalaga. Kung kinakailangan daw ay unti-unti nilang ibabalik sa dalaga kung magkano mang halaga ang nagamit sa pag-aayos at pag-aasikaso ng para sa kasal. Tumakbo na lamang paalis ng bahay nila itong si Myra at hindi na nga siya lumingon pa. Napakasakit nga naman para sa isang babae na talikuran mismo ng kanyang fiancé pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Abay, isipin ninyo, itong si Myra, maintindihin, maunawain, alam niya na mayroong pinag-iipunan ng kanyang fiancé kaya halos lahat siya na lamang ang gumastos. Halos lahat, siya na nga lamang ang nag-asikaso dahil ang kanyang boyfriend doon na si Ramon ay abalang-abala sa trabaho. Tapos ngayon, iiwanan siya sa ere? Ano na ang gagawin niya ngayon? Halos lahat ng kanyang mga Facebook friends alam na siya ikakasal na. Naipost na rin niya online ang venue at ang date ng kasal. Yung invitation cards, handa nang ipamahagi. Kung bakit baga nga naman itong si Ramon, tuwing tinatanong siya ng kanyang nobya noon, ay oo lamang siya ng oo. Oo lamang dito, oo lang dyan. Sige, bahala ka, go mo lang. Kaya naman pala ang buong akala ng babae ay sang-ayon sa kanyang gusto at nais itong kanyang kasintahan. Kaya naman pala gano'n na lamang ang tugunan dahil siya mismo ay wala palang pakialam sa bagay na iyon. Nung parehong araw na iyon, syempre, agad tumawag ang mga magulang ni Myra sa ama ni Ramon. Galit na galit ito at pinagmumura ang mga magulang ni Ramon. Masakit mang tanggapin subalit, may punto naman talaga ang mga magulang ni Myra. Abay, sinong hindi magagalit? Sinong hindi maiinis? Daig mo pa ang na-scam sa online pag ganito. Magaling sana kung 100 piso ang ginamit ni Myra para sa pag-aasikaso noon. Hindi naman, mahigit sa 100,000 piso para sa lahat. Catering, sa venue. Ay, nakakapanghinayang. Ang nakakaawa pa dito ay ang mga magulang ni Ramon dahil sila ang handang sumalo ng lahat-lahat ng mga pinagsasabi ng mga magulang ni Myra at mga kamag-anak nito. Di sa malamang, maging sa online world, kumakalat ang balita. Muntikan pa nga mag-viral. Ipinapahiya ng partido ni Myra ang pamilya ni Ramon. Kaya ngayon, hanggang sa ngayon, ang mga magulang ni Ramon hindi man lang makalabas ng bahay, maging mga kapatid nito. Itong mga kapatid ni Ramon, nag-message agad sa kanilang kuya, nagreklamo. Nagagalit sila dahil pati sila damay na damay sa pangbubuli ng mga partido ni Myra. Itong si Ramon, ang ire-reply sa kanyang mga kapatid na galit ay mga litrato. Mga pictures niya habang siya ay nagtatravel sa palibot ng Singapore.
Iba't ibang buildings, mga pagkain ang kanyang kinakain, mga lugar na kanyang pinupuntahan, ang kanyang kwarto, ang kanyang bagong kotse, lahat isineshare niya sa kanyang mga kapatid. Wala siyang pakialam sa kung anumang ikinukwento ng mga ito sa kanya. Halata mong hindi talaga siya apektado. Kung makaasta ang lalaking ito, akala mo baga wala siyang iniwang problema sa Pilipinas. Ngayon, punong-puno ng hangin at kayabangan ng kanyang isipan. Ang palagi pa nga niyang sinasabi, marami pa namang mga babae dyan. Maraming isda sa dagat, hindi siya para manghinayang. Ano nga namang gagawin niya? Alangan namang ipilit niya ang kanyang sarili sa isang buhay na ayaw naman niya talaga. Ang malaking tanong ng bayan, ano nga kaya ang totoong dahilan? Bakit bigla na lamang nagbago ang pagtingin ng binatang ito sa kanyang kasintahan? Ang totoo niyan, mahal na mahal ni Ramon itong si Myra noon. Palagi silang nagtutulungan, nagsusuportahan, lalo na nung panahong wala pang maayos na trabaho, itong si Ramon, itong si Myra ang tumutulong sa kanya, sumusuporta, nagpapayo at lahat-lahat na. Palibhasa nga, ang dalawang ito ay matagal nang magkasintahan, kaya naman kumbaga parang mag-asawa na ang turingan. Aba, akalain nyo, itong si Myra pa ang halos bumibili ng pagkain kakainin nitong si Ramon. Siya ang magluluto? Siya ang mag-aasikaso. Misis na misis ika nga. Aba, pati brief at sando, siya pa ang bumibili para kay Ramon. Sabihin na nga lamang natin na itong si Myra ang tipo ng kasintahang sobrang maalaga, maunawain, napaka-responsableng babae. At hindi niya nga maitatanggi na mahal niya si Ramon. Maaaring isang dahilan pa, itong si Ramon ang kauna-unahang lalaking inibig niya ng ganito. Ito pa ang nakauna sa kanya. Itong si Myra ay hindi naman nagmula sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang trabaho ay bilang isang guro. At bilang isang guro, tila ba nakakapit na sa kanyang pag-uugali ang pagiging maunawain at mapagbigay. At sa kanilang dalawang magkasintahan, una siyang nagkaroon ng maayos na trabaho. Maaaring ito ang dahilan kung kaya naman halos lahat ng pangangailangan ni Ramon, siya muna ang nagbibigay. Pagkatapos ng lahat ng mabuting bagay na ginawa ni Myra para kay Ramon, itatapon lamang siya nito na parang isang basura. Napakabilis na ang paglipas ng mga araw, ng mga buwan. Ngayon, mahigit 1 taon na nga itong si Ramon sa Singapore. Malaki na ang kanyang ipon sa bangko. Komportableng-komportable ang kanyang buhay. Ang tanong, nagbibigay ba naman yan sa kanyang pamilya? Aba syempre, nagbibigay siya at naglalaan ng budget para sa kanyang pamilya. Kaya nga lang, ang kanyang mga magulang ayaw tumanggap ng pera mula sa kanya. Pero syempre si Ramon, nag-iisip din para sa future ng kanyang mga magulang, kaya naman kung ayaw nilang tumanggap, ilalagay niya ito sa isang bank account. Ang bank account na ito ay ang bank account ng kanyang ama. Sa maniwala kayo at sa hindi, ang mga magulang ni Ramon hanggang sa ngayon ay may tampo pa rin sa kanya. Ang numero at Facebook account ni Ramon nakablock pa sa kanyang mga kapatid na babae. Itong si Ramon hanggang sa ngayon hindi pa rin kinakausap ang kanyang dating kasintahan. Ni hindi man lamang humingi ng tawad, ni hindi man lamang nagpakita. Kahit video ko lang sana. Kamusta na nga kaya ang dalagang iniwan nitong si Ramon sa Pilipinas? Nabalitaan na nga lamang ng mga magulang ni Ramon na nagpakamatay na pala itong si Myra. Tama ang inyong narinig, nagpakamatay ang babaeng si Myra. Nagpatong-patong na kasi ang mga problemang hinarap ni Myra noong umalis si Ramon. Ang perang ginamit kasi ni Myra nung panahong inaasikaso niya ang kasal nilang dalawa ni Ramon ay utang niya sa isang lending company. At nang dahil sa pag-iwan sa kanya ng binatang kanyang iniibig, labis niya itong dinamdam. Nawala na nga siya ng ganang magtrabaho. At dahil wala nga siyang trabaho, wala siyang kita, wala siyang pera.
paano niyang babayaran ang lending company. Isang problema pa, ang kanyang ama ay nagkaroon din ng matinding karamdaman. Nagkabaon-baon sa utang ang pamilya ni Myra. Tunay nga namang hindi biro ang ipiniranas nitong si Ramon sa kanyang kasintahan. Hanggang sa ang babaeng ito na nagmamahal sa kanya noon ng totoo, kinapitan na nga ng depresyon. Hindi nagtagal, upang wakasan na ang kanyang paghihirap, kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Nang dahil dyan, mas lalong lumaki ang galit ng pamilya nitong si Myra sa pamilya ni Ramon. Magmula nang pumanaw si Myra, halos araw-araw nakakatanggap ng pagbabanta ang pamilya nitong si Ramon mula sa kung kanino. Nang dahil nga sa takot sa kanilang kaligtasan at seguridad, ang pamilya ni Ramon ay nagpasyang ibenta ang kanilang lupa't bahay. Ang perang napagbentahan ay gagamitin upang sila'y makabalik na nga lamang sa probinsya. Siyempre, ang magaling na si Ramon walang kaalam-alam. Unang-una, nakablak sa kanya ang kanyang mga magulang. Hindi siya kinakausap ng kanyang mga kapatid. Maging mga kamag-anak niya, ayaw siyang kausapin. O mas madaling sabihin, ayaw niyang makipag-usap. Tila ba magmula nang siya'y makarating ng Singapore ay sarili na nga lamang niya ang kanyang inisip. Isang araw, day off noon ni Ramon, nais siyang magpunta sa isang malapit na amusement park. Kikitain niya ang kanyang mga bagong katrabaho. Nang biglang isang mensahe ang nakarating sa kanyang account. Bagong account ito ni Ramon dahil matagal na nga naka-deactivate ang kanyang mga social media. Ang mensaheng ito ay nagmula sa kanyang dating katrabaho. "Pare, kamusta ka na? Ako to, si Roger. Mukhang nag-e-enjoy ka dyan sa ibang bansa ah. Halos 2 taong ka na dyan ah. Kailan ka ba huling umuwi? May balak ka bang umuwi? Kamusta ka na?" Ang sabi naman ni Ramon, "Ay nako naman pare, ikaw pala yan. Kamusta ka na? Long time no see. Pasensya na kung hindi ako makapag-chat sa inyo mga kaibigan ko. Medyo busy talaga ako dito. Pero alam mo ba, napakalaki na ng ipong ko rito. Napakasarap pa ng buhay ko. Hindi naman sa ako nagayabang pero may sarili na akong kotse rito. Kayo ba? Ano bang balita dyan sa atin? Ikaw, kamusta ka na? Na-promote ka na ba? Huwag mong sabihin sa akin, ganun ka pa rin. Katulad ng dati. Ay nako naman pare. Grow up! Kumilos ka! Gayanin mo ko." Ang pagmamayabang ni Ramon sa kaibigan. Aks naman! Napakayabang mo pa rin talaga pare. Pero alam mo, gusto kong malaman mong masaya ako para sa'yo sa mga nakamit mo sa buhay mo. Congratulations ulit. Pero hindi naman sa binabasag kong kasiyahan mo, pero alam mo man lang ba nangyari sa pamilya mo? May idea ka man lang ba sa mga taong iniwanan mo sa Pilipinas? Kung anong balita sa kanila? Ang tanong ng kaibigan ni Ramon. Ikaw ang wala talagang kakupas-kupas. Ikaw ang walang pinagbago, pare. Hanggang ngayon, ang galing mo pa rin magkwento tapos palaging bitin. Huwag mo na akong bitinin. Pero kung bad news yan, kung bad vibes yan, huwag mo nang i-share. Okay lang kahit hindi ko malaman. Ang sabi naman ni Ramon. Ang dagdag pa nga niya, kung tungkol lang yan kay Myra, kahit wag na. Wala akong Patay na siya, pare. Patay na si Myra. Natigilan na nga lamang itong si Ramon sa sinabi ng kanyang kaibigan. Habang nag-e-enjoy ka sa buhay mo dyan sa Singapore, ang iyong pamilya nahihirapan dahil sila ang sumalo ng lahat ng sama ng loob ng mga tao tungkol sa mga bagay na ginawa mo. Mula nang umalis ka, nahirapan talaga itong si Myra. Hindi niya matanggap. Nabaon siya sa utang, napatigil sa trabaho. Nagkasakit pa ang kanyang ina. Maging ang kanyang ama. Lahat ng bagay na iyon tumatakbo sa isipan siguro ni Myra, kaya para matapos na ang kanyang paghihirap ay kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Huwag mong sabihin sa akin hindi mo alam yun. Huwag mong sabihin sa akin wala kang idea. Pinagbabantaan ng pamilya ni Myra ang pamilya mo. Ang mga kapatid mo napatigil sa pag-aaral. Takot na takot para sa kanilang kaligtasan.
Kaya ngayong alam mo na, kung naiisipan mong umuwi ng Pilipinas para kamustahin ang pamilya mo at makita sila, ako na nagsasabi sa iyo, payo lamang bilang kaibigan mo. Huwag mo nang ituloy dahil sa pagkakataong malaman ng pamilya nila na bumalik ka rito sa Pilipinas, sigurado akong maanganib ang buhay mo. Sigurado akong gigripuhan ka ng mga yan. Si Ramon hindi pa rin makapagsalita dahil natigilan siya. Hindi siya makapaniwala. Nasaan ang pamilya ko, pare? Nasaan ang pamilya ko? Kailan pa nangyari ang mga bagay na to? Pare! Ang sabi ni Ramon, humingi naman ng tawad itong kanyang kaibigan dahil nga sabi niya, hindi niya na alam ang iba pang detalye. Isa lamang daw ang sigurado, kung gaanong kalaki ang galit nitong pamilya ni Myra sa pamilya ni Ramon, ganoon kasama ang loob ng pamilya ni Ramon sa kanyang ginawa. Matapos nga nilang mag-usap, si Ramon gumawa ng paraan na kausapin ng kanyang mga kamag-anak. Pero lahat ng mga ito, galit pa rin sa kanya. Masama ang loob sa kanya. Walang balak na siya'y tulungang hanapin kung nasaan na nga ba ang kanyang pamilya. Tuwing susubukan naman niyang tawagan ang kanyang mga kababata, kapag nalaman nila na siya si Ramon, pinapatayan na nga siya ng tawag. Ito ang kanyang alalahanin habang pumipirma siya ng panibagong kontrata sa Singapore. Nang sumunod pang ang mga araw, sinubukan niyang i-check kung magkano na nga ba ang laman ng bank account na ginawa niya para sa kanyang ama. Nang makita niya ito, wala itong kabawas-bawas, kumpletong-kumpleto pa. At mukhang kahit na minsan, hindi man lamang binuksan ng kanyang mga magulang ang bank account na ito. Hindi niya ngayon malaman ang kanyang gagawin. Kamusta na kaya ang kanyang pamilya? Paano na ang kanyang mga magulang? Saan sila kumukuha ng pera? Paano na ang kanyang mga kapatid na dalaga? Paano ang kanilang kinabukasan? Paano ang kanilang pag-aaral? Ano pang saysay ng kanyang pagkatrabaho sa abroad kung ang kanyang pamilya ay naghihirap? Sa paglipas pa nga ng mga buwan, sa paglipas ng mga taon, hindi pa rin mawala sa isipan nitong si Ramon kung nasaan na nga ba ang kanyang pamilya. Habang dumaraan nga ang mga araw, syempre, nagkakaedad si Ramon. Sinusubukan niyang umibig muli, magmahal muli. Kaya lang, walang sumasagot sa kanya, walang sumeseryoso. Palagi siyang niloloko at palaging iniiwan sa ere. Filipina man yan o ibang lahi. Habang dumadaan nga ang paglipas ng panahon, ramdam na ramdam ni Ramon ang pag-iisa. Nang dahil sa kalungkutang ito, naaapektuhan ng kanyang trabaho. Unti-unting bumabagsak ang performance level niya doon sa kanilang kumpanya. Hanggang sa ang kanilang boss ay magpasyang ibalik na nga lamang siya sa branch nila sa Pilipinas. Nang sumunod na buwan ay bumalik na nga siya ng Pilipinas. At sa kanyang dating posisyon sa kanilang kumpanya, sa branch mismong iyon, ang kanyang mga kaibigan, hindi man lamang siya kinakausap na para bang hindi siya kilala. Pansamantala siya ngayong naninirahan sa isang hotel at naghahanap siya ng maliit na bahay at lupa na maaari niyang tirahan. Ngayon, medyo maedad na rin siya at may sakit na, may iniinda na. Maaaring ang karamdamang ito ay kanyang namana mula sa kanyang mga magulang. Halos araw-araw sa kanilang departamento, marami nagpaparinig sa kanya. Kesyo dahil daw sa kanyang kayabangan, kaya ngayon, ang kanyang paglagapak ay talagang matindihan. At dahil nga mismong mga katrabaho na niya ang nagpapahirap sa kanya sa trabaho, napilitan na nga siyang mag-resign na lamang. Nang siya'y makahanap ng bahay, itong si Ramon, nagstay na lamang sa loob. Walang ginagawang kahit na ano. Inaaliw na lamang ang kanyang sarili sa panonood ng mga videos online. Napilitan pa siyang mag-alaga ng mga hayop tulad ng isang aso at isang pusa na maaari niyang makasama sa araw-araw. Pakiramdam nga niya, kung hindi niya ito gagawin, ay mas makakaramdam siya ng pag-iisa. Ngayon, kahit pa sabihing iba na ang kanyang buhay, aba, kumpara naman sa iba ay napaka-komportable pa rin ito. May magandang tahanan, may alagang aso't pusa na maaaring
mag-aliw sa kanya sa mga panahong siya'y nalulungkot. Meron siyang sapat na pera sa bangko na maaari niyang galawin sa mga pagkakataong siya'y nangangailangan. Hanggang isang hapon pagkatapos niyang kumain ng hapunan, nakatayo lamang siya sa loob ng kanyang kwarto gamit ang kanyang telepono. Hinahanap niya ang Facebook accounts ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga magulang, subalit wala ito. Nagulat na lang siya dahil bigla niyang nakita ang post ng kanyang pinsan. Ang post nito ay litrato ng kanyang ama habang nakahiga sa kabaong. Patay na pala ang kanyang ama. Halos pagsakluban ng langit at lupa itong si Ramon. Paisipin naman ninyo, pumanaw ang kanyang ama nang masama ang loob sa kanya. Ni hindi man lamang niya ito nakita, ni hindi man lamang siya nakahingi ng tawad o nakapagpaalaman lamang. Hindi malaman ni Ramon ang kanyang gagawin. Nagpa siya na nga itong bumili ng isang lumang sasakyan at iyon ang kanyang gagamitin upang magtungo sa kanilang malayong probinsya. Napag-alaman kasi nitong si Ramon na ang kanya palang ina't mga kapatid ay kasalukuyang naroroon sa kanilang malayong probinsya. Nais niyang kamustahin ang mga ito. O kung hindi man siya kausapin, nais niyang malaman kung kamusta na ang kalagayan ng mga ito. Miss na raw niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng napakahabang biyahe, habang siya ay nakadungaw sa bintana ng kanyang lumang kotse, nakita niya sa di kalayuan ng kanyang ina. Mag-isa, umiinom ng kape habang nakaupo sa wheelchair. Maya-maya pa, dumating ang kanyang dalawang kapatid na dalaga at itinulak ang wheelchair papasok ng bahay. Napaiyak na nga lamang itong si Ramon. Tunay nga namang napakarami nang nangyari sa kanyang pamilya at wala man lamang siya para suportahan ang mga ito. Habang siya'y umiiyak sa loob ng kanyang kotse, nakaramdam siya ng hindi maganda sa kanyang katawan. Pinaandar niya ang kotse upang siya'y makalayo sa lugar na iyon. At sa hindi kalayuan, lumabas siya ng kotse. Hindi siya makahinga ng maayos. Tila ba lumalabo pa ang kanyang paningin. Mukhang umaatake na naman ang pagtaas-baba ng kanyang sugar. Anong gagawin natin? Diabetic siya. Hanggang itong si Ramon ay nawala na nga lamang ng malay. Mabuti na nga lamang talaga at sa hindi kalayuan, nandoon ang pila ng mga tricycle driver. Sila ang nagdala dito kay Ramon patungo ng ospital. Pwede nating sabihin na sinuwerte pa rin talaga itong si Ramon. At sa lugar nga na iyon, napakaraming tsismoso at tsismosa. Kaya nung panahon palang dinadala sa ospital itong si Ramon, pinipicturan siya ng mga tao. Ipinost sa Facebook. Kesyo ganito, kesyo ganyan, baka inatake sa puso ang isang dayuhan, o baka naman nawala ng malay dahil sa kainitan. Tayo pa namang mga Pilipino, konting kibot, picture, post. Konting ganap, picture, upload. Hanggang sa mismong mga kapatid na nga nitong si Ramon ang nakakita ng post na iyon. Agad silang nagtungo sa pinakamalapit na ospital. At doon, natagpuan ang kanilang kuyang si Ramon. Napag-alaman na nga lamang ng mga dalagang ito na nasa matindi palang kondisyon ang kanilang kuya. Sobrang lala na pala ng kanyang diabetes. Maaaring ikamatay na nga niya ang kanyang kondisyon. Maya-maya pa, unti-unti na nga nagmulat ang mga mata nitong si Ramon. Ang sabi ng kanyang mga kapatid, Kuya, kilala mo ba kami? Ako to, si Lilian. Siya si Rose. Ako to, kapatid mo kami. Kuya, iuuwi ka na namin sa bahay. Sobrang nag-uuri na sa'yo si inay. Kuya. Napakalabo man ang kanyang paningin. Mahirap man para sa kanya ang marinig ang mga sinasabi ng kanyang mga kapatid ay namumukhaan daw niya ang mga ito. Napaiyak na lamang siya at humingi ng kapatawaran sa mga ito. Maya-maya pa, bigla itong inatake sa puso. At habang nahihirapan, tuloy pa rin siya sa pagsasalita.
Pakisabi sa inay, mahal na mahal ko siya. May pera ako sa bangko. Nasa ATM ng ating itay. Patawarin niyo ako sa mga nagawa ko. Kayo nang bahala. Kayo nang bahala sa lahat. At bigla na nga lamang nawala ng malay itong si Ramon. Tumigil na rin ang kanyang paghinga. Dahil dyan, ang magkapatid nagpanik talaga. Dumating na nga ang mga nurse at doktor, subalit huli na ang lahat. Bandang 7:00 nga ng gabi, araw ng Martes, idineklara na nga ng mga doktor na patay na itong si Ramon. Sa lamay, halos mahimatay naman ang kanyang ina. Walang tigil sa pag-iyak ang magkapatid. Huli na ang lahat. At least kahit papaano, sinubukan niyang humingi ng kapatawaran sa kanyang pagkakamaling nagawa. Ang istoryang ito'y nagpapakita na kahit na gaano pa man kalaki ang sama ng loob mo o ng galit mo sa iyong kapatid o mga magulang, imposibleng maalis mo sa iyong sarili ang pag-ibig sa kanila. Iyo pa bang hihintayin ang kanilang pagpanaw bago mo sila patawarin? Kailangan bang may pumanaw pa? Kailangan bang lumala muna ang problema bago ka humingi ng kapatawaran? Ito ay isang paalala. Hindi naman ikakasira ng iyong buong pagkatao ang paghingi ng kapatawaran. Gawin mo na. Gawin mo na. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. O ito na, shout out time na! Binabati ko po ng isang napakagandang araw si Miss Cecilia M. at Noriena Torre, Faye Hines at Erlinda Claveria. Hindi nagpapahuli si ST Romeo, Jocelyn Tuble at Laila Sentina. Hello sa inyo! Hi, Miss Patricia Abaya, Miss Leticia Lantiwen at Lolin Malabayabas. Hello, Miss Virginia Bolinas and Lorna Sarmiento. O ito pang isa, present naman daw si Miss Rose de Monteverde, Princess Rocker, last but not the least, Bing Jorge. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa susunod po muli, salamat!